Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay bigla na lang na iniwas ng Keshack ang kanyang pag-atake kay Jiang Qirin, at bigla na lamang na napayuko, matapos ay nagkaroon naman ng ilang sandali ng katahimikan sa paligid ng lahat. Sa nangyari ay bigla naman na nagtaka dito ang ating bida, ngunit napasabi naman ang Keshack na mukhang totoo nga ang sinasabi nito sa kanya, at mukhang nagretiro na talaga ito sa pakikipagdigma. Na sinang-ayunan naman ng ating bida at sinabi na binanggit naman niya ang patungkol doon kanina pa. Sabi nito na hindi lamang siya makapaniwala na ang tanging tao na may kakayahan na makatapat sa kanya, ay isinuko na ang landas ng isang mandirigma, at inakala niya na umaakto lamang ang ating bida at nagkukunwari na nagretiro na, bukod pa doon ay nasa kalagitnaan sila sa pagsasagawa ng kanilang bagong misyon. Subalit ngayon ay hindi na siya ang Crimson Dragon na kanyang kilala. Dagdag pa nito na hindi niya nais labanan ang kung sino na hindi naman nais na makipaglaban sa kanya, matapos ay mabilis naman itong tumalikod na, at umalis sa lugar. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang sarili si Jiang Qirin na mukhang ang kanyang koneksyon sa nakaraan, ay tuluyan ng naputol sa pangyayaring ito. Nang bigla naman itong nagulat, dahil sa labis na pag-aalala sa dalaga, kaya naman ay agad niyang kinamusta ito kung ayos lamang ba siya, na masaya naman na sinang-ayunan nito at napasabi na nakahinga na siya ng maluwag. Matapos ay mahinang sinabi naman sa kanya ni Jiang Qirin na may nais itong sabihin sa kanya, at sinabi na kung ayos lamang ba sa kanya na pakinggan siya nito. Dahil dito ay tinanong naman siya ni Weian na kung ano ang nais nitong sabihin sa kanya. Sinabi naman dito ni Jiang Qirin na ang normal na buhay na kanyang ginagawa ngayon ay isang panaginip lamang, dagdag pa nito na hindi din niya alam ang muka ng kanyang mga magulang. Ito ay dahil sa noong bata pa lamang siya, ay nagawa siyang ibalot sa isang tela at hinayaan na magpalutang-lutang sa isang ilog, at may kung sino ang nagawang makakita sa kanya. Matapos ng ilang mga taon, ay nagawa siyang ipagbili ng taong nakapulot sa kanya noong siya ay nasa 2 o 3 taong gulang pa lamang. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang dalaga dahil sa hindi niya inaakala na nangyari iyon sa ating bida, na sinang-ayunan naman ito at sinabi na ang mundong ito ay hindi naging mabait sa kanya, dahil ang importante lamang ay ang pera kumpara sa buhay ng kung kanino man. Sa isip naman ni Jiang Qirin na ang kwentong ito ng kanyang buhay ay walang kahit na isa sa kanyang mga sinumpaang kapatid sa squad ang nakakaalam. At hindi nito sinabi ang patungkol doon kanino man, nang sinabi naman nito na bago pa siya magawang may benta ay hindi ito nakakain ng maayos na pagkain, kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit niya kinailangan na maghanap ng makakain sa araw-araw sa pamamagitan ng pag-iikot, at noong nagawa na siyang may benta, ay nagagawa na nitong makakain ng maayos na pagkain, ngunit siya ay nakakulong lamang sa isang madilim na kuweba, at kinailangan na makipaglaban sa kapwa niya bata. Sabi pa nito na ang pangyayaring iyon ay tumagal din ng halos 15 taon bago sila mahanap ng mga sundalo sa labas ng lugar ng kanilang pagsasanay. Ninais ng iba sa mga ito na paslangin na lamang sila, ngunit napagdesisyonan nila na imbestigahan na lamang ang lugar na iyon matapos silang mailigtas. Dahil mukhang ang Orthodox sect ay may kakaibang motibo at palihim na nagpapalaki ng mga bata upang gawing mga asasin. Sabi nito na hindi na niya maalala ang mga bagay noon, ngunit nakakaramdam siya ng pagkatakot sa kada araw na lumilipas, at ang tangi lamang niyang naaalala ay ang kalungkutan na kanyang naramdaman ng mga panahon na iyon dahil sa nag-iisa lamang siya. Napaluhan naman dito si Weian at napasabi na bakit kailangan na mangyari ang mga ganong bagay sa ating bida, na agad naman siyang pinakalma ni Jiang Qirin at sinabi na ang mga bagay na iyon ay nakalipas na at tapos na din naman. Dagdag pa nito na matapos nun ay tinanggap siya ng mga sundalong nagligtas sa kanya at nagawang makatagpo ang kanyang mga sinumpaang mga kapatid sa squad. At ang taong nagpakita kanina lamang ay ang Keshack, dahil doon ay napasabi na lamang ang dalaga na ito pala ang klase ng buhay na dinanas ng ating bida noon, na sinabihan naman siya ni Jiang Qirin na hindi na nito pa dapat na malungkot dahil sa nagawa naman na niyang mapagtagumpayan ang kanyang sariling kamalasan ngayon at nagawang magkaroon ng buhay na kanyang pinangarap, at ito ay ang isang normal na buhay. Sabi pa nito na ngayon ay ang pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay, kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit hanggang sa dulo,
ay nais niyang protektahan ang normal na buhay na mayroon siya, ang kanyang pamilya at maging ang dalaga na si Wheon, ay hindi niya hahayaan na mapunta sa hindi magandang sitwasyon. Matapos ay agad naman na humingi ng tawad dito si Jiang Qirin dahil sa nagawa nitong madamay dahil sa kanyang mga nakaraan, ngunit nginitian lamang siya nito at sinabi na ngayon ay masaya siya dahil sa nagawa na nitong malaman ang mga bagay na patungkol sa ating bida, dahil mas mainam sana kung mas maaga pa niyang naipaalam ito sa kanya, dahil nakakaramdam siya ng lungkot dahil sa hindi nito alam ng matagal ang kanyang pinagdadanan. Sabi pa nito na umaasa siya na hindi lamang siya ang tanging makakaalam ng patungkol at umaasa din siya na maging ang iba pang mga tao sa kanilang ay magawang makilala ang kung sino talaga siya. At kapag handa na ang ating bida ay hiniling nito na sana ay ikwento niya din sa iba ang lahat ng mga sinabi nito sa kanya, dahil alam niya na gaganahan ang mga ito na magtrabaho kung sakaling maririnig nila ang kwento ng buhay ni Jiang Qirin. Nang bigla naman itong napatawa dahil sa nakaramdam siya na para itong espesyal sa buhay ni Jiang Qirin dahil sa siya pa lamang ang unang pinagsabihan niya patungkol doon, na mahinahon naman na sinang ayunan ng ating bida. Nang bigla naman na napayakap dito si Wheon, upang ang lahat ng mga manunood sa recap ni Master ay mapasana all. Matapos ay sinabi nito sa ating bida na nakakasigurado siya na napaghusayan nito ang lahat ng kanyang mga naging pagsubok sa buhay, kaya naman ay magagawa din nito ang magkaroon ng normal na buhay na kanyang hinahangad, dahil dito ay agad naman na nagpasalamat ang ating bida sa dalaga. Kinaumaga naman sa lugar ng Storm Inn, ay nang magkatinginan si Jiang Qirin at si Wheon, ay masayang napasabi naman ang ating bida na sa pakiramdam niya ay may mabigat na kung ano sa kanyang dibdib ang bigla na lamang na nawala matapos niyang maibahagi ang kwento ng kanyang buhay dito, at masaya siya na nakilala niya ang dalaga. Napansin naman ng iba ang pagiging malapit ng ating bida at ni Wheon sa isa't isa, kaya naman ay nagtaka ang mga ito. Ngunit bago kumain si Jiang Qirin, ay may napansin naman siyang kakaiba sa kapatid ni Baekhyun, kaya naman ay tinanong ito ng ating bida na kung nasaan ang kanyang kapatid. Malungkot naman itong sumagot at sinabi na hindi pa din ito bumabalik mula pa kahapon, at kadalasan ay sinasabi nito sa kanya kung sakaling mahuhuli siya ng uwi. Ngunit ngayon ay wala itong sinabi na kahit na ano at hindi pa din nakakauwi, at nakakaramdam siya ng hindi maganda sa nangyayari. Sinabihan naman siya ni Nan Gong-hyu na wala namang masamang mangyayari sa kagaya ng kuya nito na isang malakas na mandirigma, at nakakasigurado siya na mayroon lamang itong magandang rason kung bakit hindi nagawang makauwi kaagad. Sinang-ayunan naman ito ni Wheon at sinabi na alam naman nito kung gaano kalakas ang kanyang kapatid, kaya naman ay wala na itong dapat pa na ay panggamba. Dahil dito ay nabuhayan naman ang bata at sinabi na kung ganun ay kakain na lamang siya upang may lakas ito kapag sinermonan niya ang kanyang kapatid. Sa isang lugar naman sa kagubatan, ay habang nagtatago sa isang puno si Baekhyun, ay napapasabi siya na ang kanyang sitwasyon ay hindi maganda, dahil ang lahat ay maayos lamang noong tinatanong nito ang taong nakatalaga sa Hangzhou Government Business Gathering, at nagawa nitong makakuha ng ilang mga palatandaan. Kaya naman ay lumabas ito ng lungsod dahil sa sinundan niya ang mga palatandaan, ngunit nang siya ay nakarating malapit sa isang village at marinig ang tinatanong nitong pangalan na Guigay Wanjiang, ay nag-umpisa ng magkaroon ng mali sa mga nangyayari. Dahil matapos nito ay nagawa siyang habulin ng mga hindi kilalang mga tao sa village, at nagawa siyang makorner sa isang malayong lugar. Sabi pa nito na ang bawat atake ng kanyang mga kaaway ay nakakamatay, at ang mga ito ay malabagyo kung magsipagkilos. Bukod doon ay ang mga ito ay mga persigido na parang mga baliw na aso at patuloy lamang sa pag-atake sa kanya hanggang sa kanilang huling hininga. Kaya naman ay napapatanong siya na kung ang mga ito ba ay ang mga natitirang puwersa ng Mongol, sila na mga banta sa Imperial Family, nang bigla naman itong naalala ang kanyang kapatid. Dahil sa 4 na araw na siyang wala mula nang umalis ito sa Storm Inn nang walang kahit na anong sinasabi dito, kaya naman ay kailangan na nitong makabalik upang hindi na ito palabis na mag-alala. Makalipas naman ng ilang sandali, sa kanyang pagtakas sa lugar, ay pilit naman siyang hinahabol ng mga mababangas na aso, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa nagawa na nitong makita ang hangganan ng village, at ito na ang labasan na kanyang hinahanap.
Matapos ay agad naman itong lumabas, at matagumpay na natakasan ang mga mababanggas na asong humahabol sa kanya, kaya naman nang magawa nitong makalabas, ay masaya itong napasabi na kailangan na lamang niyang diretsuhin ang direksyon na iyon at magtungo sa tarangkahan ng Hangzhou. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa may kung sino sa kanyang malapit ang pinupuri siya dahil sa angking bilis na mayroon siya at hindi niya inasahan ito. Kaya naman ay agad nitong inilabas ang kanyang sandata bilang paghahanda, napasabi naman ang lalaki na ang gamit nitong enhanced defense energy ay nakaksigurado siya na ito ang dahilan kung bakit nagagawa nitong madepensahan ang halos sa mga pag-atake sa kanya sa lahat ng direksyon, at maging ang mga pag-atake mula sa ilalim ay madali lamang nitong nasesalag. Nang bigla naman itong kumilos at sinabi na napapaisip siya na kung magagawa din ba niyang masalag ang focus attack, mula sa iba't ibang direksyon, dahil dito ay bigla naman na naging alerto ang binata. Dahil dito ay agad naman na nagsagawa ng isang pagdepensang teknik si Baekhyun, upang agad na magsagawa ng pag-atake ang lalaki mula sa dikalayuan. Matapos na tumama, ay namangha naman ito dahil sa nagawa nga niyang masalag ang atake niyang iyon, kaya naman sabi nito na kung ganun ay gagawin niya ulit ang umatake sa kanya. Nagpatuloy naman sa ginagawang pagsalag sa mga atake nito si Baekhyun, at matagumpay niyang napatalsik ang kanyang hawak na mga sandata, dahil dito ay nakita naman na pagkakataon ito ng binata upang gumawa ng pag-atake habang wala itong mga sandata na hawak, kaya naman ay agad na din itong sumugod. Nang makalapit siya sa kinaroroonan nito, ay nang makagawa ito ng pag-atake, ay nagulat naman siya dahil sa biglaan na lamang itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Nang bigla naman siyang may naramdamang mga pag-atake mula sa itaas, upang agad siyang kumilos at nakaiwas. Matapos na mapansin ang mga pag-atake, ay napasabi siya na ang ginawa ng isang iyon ay ang illusion blade technique, kaya naman ay agad na din itong naghanda at napasabi na kailangan na niyang ibigay ang kanyang lahat-lahat upang magawang masalag ang mga pag-atake nito. Kaya naman sa isang pag-ikot na pagkumpas ng espada nito, ay nakagawa siya ng isang bilog na aura na nagawang salagin ang lahat ng mga atakeng paparating sa kanya. Sa nangyari ay namangha naman dito ang lalaki at napasabi na ito ay ang sword curtain. Sabi nito na naririnig pa lamang niya ang patungkol sa teknik na iyon, ngunit ngayon ay nagagawa na niyang makita ito ng personal sa unang pagkakataon, at labis na nakakamangha ang bagay na iyon, kaya naman dahil dito ay agad siyang naghanda habang napasabi na gusto pa niyang makitang muli ang teknik niyang ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay agad naman niyang pinakawala ng malakas na pag-atake na kanyang inihanda, sa nakitang iyon naman ng binata, ay napasabi ito na ang bilang ng pag-atake ng isang iyon ay mas lalo pa na dumami, dahil dito ay muli itong naghanda, at sa ikalawang pagkakataon, ay nagawa muli niyang masalag ang mga ito. Habang nangyayari ang mga pagsalag niya, ay napasabi naman siya na nagamit na niya ang madaming bilang ng kanyang stamina sa naunang pakikipaglaban niya bago pa ito, at magiging hindi maganda para sa kanya ang makipaglaban pa sa isang iyon. Nang bigla naman na may nakatagos na isang pag-atake, na dumapli sa kanyang noo, dahil dito ay napangiti naman ang lalaki at napasabi na sa wakas ay nakakita na din ito ng pagkakataon. Kaya naman matapos na makuhang muli ang kanyang sandata, ay mabilis itong napasugod at sinabi na ito na ang kanyang huling gagawing pag-atake, at titignan nila kung hanggang saan ang kanyang makakaya. Agad naman na nakitang papasugod ito ni Baekhyun, ngunit labis naman niyang ikinagulat ang kasunod na ginawa nito, dahil sa labis na napakadami ng binitawan nitong pag-atake patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa lugar naman ng Storm Inn, ay malungkot na napapatanong ang kapatid nito kay Wei na papaano kung may masamang nangyari sa kanyang kapatid, dahil noong araw na umalis ito, ay napansin niya noong araw na iyon na hindi normal ang ekspresyon sa mukha niya. Agad naman siyang pinakalma ng dalaga at sinabi na magiging ayos lamang ang lahat, ngunit bigla naman itong napaiyak ng malakas habang napapasabi na hindi nito nais na mamatay ang kanyang kapatid. Sa kinaroroonan naman ni Baekhyun, ay nagsagawa muli ito ng pagdepensa sa mga atakeng papalapit sa kanya, nang bigla naman itong napasabi habang sinasalag ang mga paparating pa,
na hindi ito makapaniwala na ang illusion sword technique ay nagawang makatago sa kanyang sword curtain, at kapag hindi niya magawang masalag ang mga ito, ay maaaring dito na siya mamatay. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa mabilis na napunta ito sa kanyang likudan at agad na tinutukan ng kanyang sandata, matapos ay masaya na sinabihan siya ng lalaki na sa tingin niya ay ito na ang katapusan. Sa nangyari ay napatanong naman ang binata na kung talaga ba na ito na ang katapusan para sa kanya, at agad na napapikit. Nang bigla naman na binawi ng lalaki ang kanyang sandata, at sinabihan si Baekhyun na ang kanilang labanan ay kahit na papaano ay nagawa siyang mapasaya, kaya naman ay agad na itong nagpaalam sa kanya. Sa nangyari ay nagtaka naman ito at pinapahinto ang lalaki, ngunit bigla na lamang itong nawala. Dahil dito ay napasabi na lamang siya na kung ganun, ay ang una niyang dapat na ay prioridad ay ang magawang makauwi ng buhay. Sa lugar naman ng Clear Moon Pavilion, ay sinasabi ng manager nito sa ating bida na tama siya, dahil siya nga ay ang tiyuhin ni Baekhyun at ang nakatalaga sa pagtulong sa lugar na ito. Sabi pa nito na matapos na umalis ng binata sa gate ng Hangzhou upang gampanan ang kanyang misyon, ay hindi na nila pa magawang makontak ito ng ilang mga araw, at nag-uumpisa na siyang mag-alala para sa bagay na iyon. Napatanong naman ang ating bida na kung ang misyon ba na mayroon si Baekhyun ay may kaugnayan sa mga Mongol. Sa gulat ng manager ay tinanong naman nito ang ating bida na kung sa papaano niyang nalaman ang patungkol sa bagay na iyon, na sinagot naman ni Jiang Qirin na nalaman lamang niya ito ng hindi inaasahan. Kaya naman ay sinabi ng manager na ito ay isang special grade top secret na kahit na sa Imperial Family ay hindi alam. May suma total na 3,000 mga silver niyang ang kanyang nagamit upang kumpirmahin ang impormasyon na iyon, at 5 sa kanyang mga mahuhusay na tagasunod ay nagawang mapaslang, ngunit ngayon ay sasabihin ito sa kanya na sa di inaasahan lamang niyang nalaman ang bagay na iyon. Sinagot naman siya ni Jiang Qirin na ang rason kung bakit niya nasabing ito ay may kaugnayan sa mga Mongol, ay dahil noong nakaraan, sa Gold Deity Road, nakatagpo muli nito ang mortal niyang kaaway, kaya naman ay inakala niya na ang mga natitirang puwersa ng Yuan ay tinatago ang kanilang mga sarili sa kung saan at may kung ano na pinaplano. Sa nangyari ay mas nagulat naman ang manager kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung sino ang tinutukoy nitong natitirang puwersa ng Yuan at kung magagawa ba niyang pangalanan ang tinutukoy niya, at bukod pa doon ay sa papaano niyang nakilala ang sinasabi niya, na agad naman na napasabi si Jiang Qirin na tanging ang mukha lamang nito ang pamilyar sa kanya. Dahil doon ay napasabi na lamang ang manager na hindi lamang iyon ngunit maging ang pagkakakilanlan ng ating bida ay isa ding special grade top secret. Bukod doon ay alam na nito na si Jiang Qirin ay isang hindi ordinaryong tao gaya ng pagkakasabi sa kanya ni Chulwu, at sa tingin niya ay ang ating bida ay nagmula sa puwersa ng militar. Hindi naman siya sinagot ng ating bida, bagkus ay sinabihan na lamang ang manager na kung sakaling may impormasyon silang makukuha patungkol kay Baekhyun, ay ipaalam nito sa kanya, dahil may kung sinong importanteng tao, ang labis na nalulungkot at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa lugar naman ng kagubatan, ay patuloy si Baekhyun sa ginagawa nitong pagtakas, at habang tumatakbo ay naiinis itong napapatanong na kung sino ba ang mga iyon, dahil para silang mga halimaw na may kakayahang gumamit ng illusion sword, at ang kanyang sword energy acupoint suppression ay hindi gumagana sa kanila, dagdag pa nito na masyado silang malakas upang mapabagsak ang isang malaking puno. Nang bigla naman na may kung sino ang tumatawag sa kanya, at inuutusan siya nitong magpakita pa ng mga teknik nito, sa nangyari ay dahil sa malapit na siyang maabutan, ay mabilis siyang nagbigay ng pag-atake dito, na matagumpay naman na tumama. Nang matapos ay napasabi na lamang siya na tanging ang palad lamang nito ang nagawa niyang mapatamaan, subalit ang tunog nito ay parang tumama sa isa ding espada. Nang bigla naman na kumilos ang malaking lalaki, at agad na naghanda upang atakihin siya, sa nangyari ay wala nang nagawa pa dito si Baekhyun, at matagumpay na sinalo ang palm attack ng malaking lalaki na humahabol sa kanya, upang magsanhi ng malakas na pagkakasabog sa buong lugar. Matapos ng pagkakasabog ay kitang-kita naman ang matinding pinsala sa binata base sa itsura ng lugar, nang bigla naman na galit na napasabi ang lalaki,
na sa may gising oras na mayroon siya ay nagawa pa din itong mabawasan ang impact ng halos sa 70%. Habang papatayo naman si Baekhyun, ay bigla naman itong natigilan, dahil sa may kung sino mula sa di kalayuan ang nagbigay ng pag-atake, kaya naman ay agad nitong iniangat ang kanyang espada upang samalag, na matagumpay naman niyang nagawa, nang napasabi naman siya na ang mga ataking iyon, ay gawa mula sa mga palaso. Nang bigla naman na nagsalita ang dumating at sinabi na tignan nito ang kanyang palad, at natalo na ito nang siya ay nakatanggap ng pagkakapinsala, kaya naman ay umatras na lamang ito at manood sa kanya. Dahil dito ay galit naman na sinabi ng lalaki na ang laruan na ito ay sa kanya, sa narinig naman na iyon ng binata ay nakaramdam naman ito ng labis na panghahamak, kaya naman ay nang muling umatake ang lalaki, ay napasabi ito sa kanyang isip na hindi ito mamamatay sa sitwasyon ito na kung saan ay isang laruan lamang ang turing sa kanya, kaya naman ay kailangan niyang makaligtas, at magawang makabalik sa kanyang kapatid. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.